ilalabas. We have dates coming up for the release. I'd like to acknowledge Gidget de la Cuesta. Under ba sa'yo si Gladys? Stop. So yung mag-ina. Naku, sakit ng ulo. Charing Ay, lang. hindi kami sakit na ulo. True. Okay, goods. To the left daw po. To the left, Ayan. to the left. Ay, oh, kumanta. Beyonce. Ayaw. Miss Gladys, pandilatan mo raw po kami. Ay, oh. Agad-agad, di ba? Sinali Masunori naman, oh. Ano gusto? Ayan. Contract signing, pandilatan. Okay, una po tayo. Okay na, let's start. Let's begin. Sorry, Be. So, pang ilan mo na? Pang ilan na to? Apat? Last na scene. Tapos isa na si Bianca na lang, no? May walo. Lima din ba yung bayad? Eme? Baka ba kaya nga ikaw kinuha eh. Steady lang daw yung contract mo hanggang ano. I know. 2029. 2029 na. Naiyak ka ba doon sa kabila? Naiyak ako. Ay, talaga? Sa BTR kasi na-realize ko ang tagal ko na pala taga-artista. Sino mga bumate? Eh syempre, alam mo na, hindi yung mag-ama ko. Okay. Ayun. At saka yung mga, kasi mga clips, yung mga bata pa ako. ganyan. Your growth, no? Nakita mo. Yeah, Okay. kaya naiyak ako. Irvin! Good afternoon mga kapamilya! Ako po si MJ Felipe and welcome to this grand welcome to Star Magic para sa isang hindi lang to basta-basta actress. You know, this lady is the primera kontrabida. Di ba? Na makakatsikahan natin ngayong hapon. Siya ang bagong addition sa napaka-makinang ng roster of talents of this Premier Talent Management Star Magic. And before we bring her in, I'd like to thank our friends of the press na nandito kayo kasama natin. And of course, yung mga nanonood sa atin ngayon via live stream sa Star Magic and ABS-CBN Entertainment Facebook and YouTube channel. Don't forget to use our official hashtag welcome to Star Magic Gladys. Yan na. So may idea na kayo kung sino a true icon, a household name. Agree ako doon. Sa dalawa, true icon and household name. Bata pa lang ako, pinapanood ko siya. With a remarkable career spanning 4 decades. Ladies and gentlemen, mga kapamilya, please welcome the one and only Gladys Reyes. Wow! Thank you, MJ. Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat po na nanonood sa atin all over the world. Hindi natin alam kung umaga, tanghali, gabi po sa kanila. And natutuwa ako to see familiar faces and of course mga kaibigan po natin sa press. And you again, MJ. I know, lagi na tayo nagkikita at mukhang mas papadalas pa yan. Nako, Now that you are part of Star Magic, how was that? Kanina medyo naiyak ka na doon? Oh, yes. Kanina pa lang medyo na-teary-eyed na ako. Pero of course, tears of joy. I realized lang kung gaano katagal na talaga yung inilagi ko sa industriya. Because I started when I was 7 years old po, di ba? And since then, tuloy-tuloy na yung pag-arte. Probably because this is what I want. This is my passion. And sabi ko nga, hindi ka siguro tatagal sa industriyang to kung hindi mo gustong-gusto yung ginagawa mo. Aside from, syempre, kakaibat na nun yung makikilala ka doon sa ginagawa mo, di ba? As long as ginagawa mo ng buong husay mo siguro, lahat na makakaya mo, yung napili mong larangan kung saan man yun. You've done so many characters, portrayed so many roles, projects, TV, film. Parang bakit hindi nauubos yung passion, yung energy mo, Gladys? Parang ba't hindi ka napapagod? Gaya na nasabi natin ba 4 decades? I'm always excited. No, every time I have a project, excited ako lagi na ano bang atake ko dito. Kahit sabihin mo na most of my roles were kontrabida roles, pero yung sa akin, mas na-challenge ako dun eh. Paano ko ba iibahin to? Tama. Paano yung approach ko dito? Paano ako magka-characterize dito? So, yung sa akin, lalong yung passion, lalong nandun. Habang tumatagal yata, siguro as I age, lalong tumitindi yung passion na ang dami ko pang gustong gawin. Pero, ano yung nararamdaman mo pag tinatawag ka ng icon or primera kontrabida? I'm sure when you were starting, wala sa isip mo yun, di ba? Parang laro-laro lang, I wanna try this and do that.
Pero ngayon, pag tinatawag nila sa'yo, namin, ikaw, na icon, ano yung parang nararamdaman? Parang, uy, ano ba? May mga ganun-ganun ka ba? Ay, hindi, syempre, nagpapasalamat ako. Yes, nagpapasalamat. Pero minsan yung natatawa ako, di ba? Yung parang kaakibat nun yung nakakatanda yan. Oo, parang papapakita lang na pagka-icon or veteran, di ba? Kasi ang tagal-tagal mo na sa industriya to. Kaya lagi ko naman sinasabi, uy, matagal na, pero 7 years old naman ako nag-start, no? So, pero nakakakilig at masarap sa pakiramdam. Lalo na po yung na-appreciate yung work mo. And sabi ko nga na until now, di ba, nakakaganap pa rin ako ng mga challenging roles at nabibigyan pa rin ako ng importansya. So, malaking bagay talaga sa akin yun. No, ako, I think, friend, you deserve it. You deserve it. You earned our respect. Oo, hindi siya yung parang binato lang sa'yo, tapos somebody just called you this and that. Hindi. You earned that respect sa loob ng 4 na dekada. Thank you. And naiyak ako. Hindi, naiyak ako kasi syempre, ang dami-dami po namin, di ba, sa industriya to, ang dami-dami po namin artista, actress man yan, performers. Pero kaya nga nakakaiyak yung respeto at pagpapahalaga, di ba? Kapag naramdaman mo yun, after all these years, nararamdaman mo pa rin yun. Ibang klase po talaga sa pakiramdam. At salamat sa Diyos at salamat sa mga taong patuloy na nagpapahalaga. Deserve. On that note, Mamano. Kaya ka ba? Ano ba yan? Congratulations, Gladys. Pero ito na, sige na, simulan na natin ang Q&A. We have questions here from our friends from the press habang nagpupunas ng Meron pa kayong tissue dyan. Abutan naman Mama natin Ray. ng tissue si Gladys. Okay, first question is from Mikey Villas. Right here in front, naka-black. Hi! Ay, Si Mikey. parang kayo na medyo habi kayo ni Dennis Trillo. Ay! Di ba? Stop the Cutie. live stream. Cutie! Yes, Tess, ipasok mo na ang tissue. Sige na, magpakita ka na. Sorry, oo. Our Ate friend Tess? from Of Wensha. course. Charot lang. Ala! Walang TF. Si Ate May playtime kasi kanina kayo. ang daming natutunan ni Christoph sa kanya. Ay, talaga? Oo, sa kanilang parang workshop, di ba ate? Oh my God, may aircon na. Edit nyo. Uy, pero ang sarap ng pakinggan na pagsama na kayo ni Christoph in Yes, opo. Yes, kaya nga eh. Answered prayer also. Answered prayer. Sabi ni Mikey, ang question niya is, many veteran actresses choose to go freelance. What made you decide to sign with Star Magic? Well, for the longest time, even though I'm with Nailolit Solis for 3 decades na po, freelance din talaga ako. If you'll notice, ang mga nagawa kong serye, not just with GMA, also with TV5, di ba? And may nagawa rin akong talk show sa Net25. So freelance ako ay katrabaho nilang lahat. So hindi lamang kapamilya, kapuso, kapatid, katrabaho ako. So yung sa akin po is what made me decide to sign up with Star Magic, yung excitement na sabi ko nga, ang dami ko pang gustong gawin, ang dami ko pang gustong makatrabaho, di ba? Na syempre nasa Star Magic din. And I'm looking forward to more meaningful and challenging projects to come. Yun po. That's what made me decide to sign up with Star Magic. Thank you, Mikey, for your question. Next is from Hannah Malorca of Inquirer.net. Hannah is here. So, Okay. Hannah. Yeah. Marami po sa inyong kasabayan have always talked about the importance of having a good attitude para tumagal sa industriya. Do you agree? 100%, of course. Malaking bagay po talaga na may magandang attitude sa trabaho, sa katrabaho. Yung walang pinipili, hindi lang mabait sa mga kasama na artista, kundi pati sa staff, crew, lahat. Mabuting pakikisama ay napakalaking bagay po. Sabi nga nila, of course, malaking edge na mahusay ka, di ba? Magaling ka. Pero tandaan din natin na malaking bagay din kapag kumalat na, naku, mahirap ka trabaho yan, di ba? Magaling nga yan kaso, di ba? So, mas gugustuhin mo na yung, alam mo, magaling yan, tapos mabait pang katrabaho, masarap pang katrabaho. So, word of mouth din yan eh. At isa pa doon, syempre, mas maganda kung natural yung nalalabas talaga sa'yo, di ba? Kasi nga, gusto mo yung ginagawa mo. So, I agree with her 100%. Good attitude at mabuting pakikisama sa lahat. Ang pag-arte naaaral, ang pagiging mabuting tao, innate. Innate, yes. Diba? I agree. Alright, next question ni Hannah is, now that your son, Christoph, has entered showbiz,
and also a Star Magic artist, lumalabas pa rin po ba ang pagiging stage mom ninyo? Actually, backstage, ma'am. Backstage lang ako Sino eh. mas stage? Si Christopher, hindi, lalo na nung Star Pop, noong una, when he signed up with Star Pop, dahil music, di ba? Wala ko alam sa music eh. So, si Christopher yung parang talagang, oh, teka, nag-practice ka na ba? Ganyan, o kailan yung recording mo? Parang siya yung talagang excited na excited. But now that he signed up also with Star Magic, di ba, I co-managed him. Because I believe lang yun sa akin, in my 4 decades in the industry, siguro isa naman ako dun sa nakakaalam ng pasikot-sikot din Tama. dito, di ba? So, anak ko naman yun. So, syempre, hanggat maaari naman na maiiwas na natin dun sa mga naging pagkakamali noon, di ba? At mas ma-guide din siya. Ayun, mas ma-assist siya, hindi lamang bilang magulang as a co-manager as well. And natutuwa ako with Star Magic kasi aligned na aligned kami ng vision. Pati yung priority niya yung kanyang pag-aaral, 3rd year sa UP Diliman. And aside from that, yung kanyang musicality ay lalong ma-enhance. Pareho kami ng vision. Kaya siguro ganun na lang din kami kaagad na napao sa Star Magic. Mai-promote ko lang, nag-guest po si Gladys at si Christoph sa RUG, yung Yes. aking pong vlog show sa The Filipino Channel sa TFC. Panoorin nyo, makita nyo yung Sa mga dynamics hindi pa nila. nakanood yes, please. Di ba? Yes. The mom and son dynamics. Okay, thank you, Hannah, for your question. Ang next is from Jason Laluna of Certified Kapamilya. Jason, mag-hi ka daw. Hi, Gladys. Jason! Ayun! Hello. Was Christoph part of the reason why you signed with Star Magic? May nakahanda na bang projects of you together para sa inyong... Well, actually, parang, yes, I would say na advantage din, di ba, na kasi nasa Star Magic si Christoph. So, maganda kasi nung napag-usapan namin to ni Direk Loren sa meeting, parang okay, parang biglang, di ba, kami mag-ina, di ba, napakagandang isipin na ma-belong sa isang management. Maganda yon kasi kumbaga, yung pag-uusap ninyo, di ba, direkta na, ganyan. And, well, aside from that, siguro, ang talaga pong nakapagpa-oo sa akin was yung naging pag-uusap din namin nila Direk Loren, Ate Monch, yung direction, syempre ng career. Parang at this point of my career, natutuwa lang ako na nakikinig sila na, yun naman yung open ears sila na anong gusto mong mangyari, ganyan ngayon. So, saan ngayon papunta, ganyan. So, like what I told them, of course, parang buhay ko na yata ang teleserye, di ba? Parang hindi ako kompleto lang, hindi ako makakagawa ng teleserye. Aside from that, gusto kong mag-host ulit because I hosted a talk show for 14 years, di ba? Sa ibang stasyon. And doon ko mapapakita yung candidness ko, di ba? Yung pagiging ako, as ako. Di ba? At natutuwa ako, thank you sa social media because nakikita nila, ay, hindi naman pala siya kontrabida sa totoong buhay. So, marami nang nakakita ko ano talaga ako. Alam ni Kuya Irvin niya, mahilig mag-videoke, maingay, full of energy. So, that's me. I want to show that sa either a talk show, variety, I don't know, di ba? So, sabi ko nga, parang gusto ko rin yung game show. Parang Ay, ganyan. why not? So, alam mo yon, yung iba, ang dami kong gustong gawin pa eh, in my career. Kaya siguro yun po, yung isa sa nakapagpao sa akin, aside from Christoph. Manifesting lahat ng mga gusto mong gawin in the next chapters of your career. Oh, speaking of Irvin, ito na yung question ni Irvin. Hi, Kuya Irvin. From Inquirer and Bandera, Miss G! Sa dami na ng projects na nagawa mo at nakasamang big stars, may dream collab ka pa ba in mind? Tuloy pa ba yung naisip mong project with Juday and Claudine? Okay. Sa Dream Collab, isa rin siguro sa naisip ko kaya I signed up with Star Magic because I want to work also with Jody Santa Maria. Jody, parang ang sarap niyang apihin eh. Di ba? Di ba? Kasi parang bait-bait ni Jody. Tsaka magkakilala din talaga kami ni Jody dahil syempre magkasama sila way back ni Christopher noon sa tabing ilog. Right. So, mga 90s din kami. So, I want to work with Jody Santa Maria, with Jericho Rosales as well. Hindi ko pa siya nakakatrabaho. Si Piolo kasi book to pa yata ng Mara Clara nung nakatrabaho ko. So, syempre nung nakita kami dun sa Star Awards, parang we were talking, sana magkatrabaho tayo, no? O sige, ano gusto mo? Sabi ko pa nga, siguro comedy. Sabi niya, hindi, gusto ko drama, sabi niya. So, sana, manifesting also, we can work together here. And Kim Chu, I want to work with Kim also. Kasi sa Showtime lang kami nagkakasama, ang bait-bait ni Kim sa akin, and I'm sure mag-i-enjoy kami together kapag nagkasama kami.
And Catherine as well, because si Julia Montes, trabaho ko siya before, yung mga Once Upon a Time. But I would love to work with Julia also. Julia Montes again. And of course, Catherine Bernardo. Sa mga, syempre, Inay Maria, di ba? Maricel Soriano again. Dahil yung huling work pa namin is Minsan Lamang Magmamahal movie with Direk Joey Reyes. Parang feel ko yung gusto kong magpupuksaan kami, sasampalin niya ako, pero sasampalin ko rin siya. Di ba? Back to back sampalan, no? Sana naman ang inay, di ba? Kilalang Inay dyan, Inay Oo. Maria dyan. Of course, with Miss Sharon Conetas, ninang namin, si Ninang Shawi. Kasi I've never worked with Ate Sharon. Naging batang LT ako noon sa movie nila na Nakagapos na Puso, pero hindi ko pa siya nakatrabaho ever. Sa mga bagets, of course, andyan sila Donnie, di ba? Sila Belle. Ang dami eh. Kasi nga, dahil lagi ako usually nandun sa kabila, That's diba? right. Kaya, ang mga talagang mostly, mga doon ang nakakatrabaho ko at mga bata doon. Alam mo, habang nag-rundown ko ng mga pangalan, parang bumubuo ka na ng cast. Di ba? Parang nami-visualize na namin, like yung pagkasabi mo ng Jody Santa Maria, parang ang sarap ng panoorin ng Gladys and Jody Di ba? in one frame. May kinalaman dyan yung next question mula kay Bix Almacen. Ano na, Vince? Kung pipili ka ng isang Star Magic artist para sa isang sampalan scene, sino siya at bakit? Ayun nga, siguro nasabi ko na, no? Jody. Pwede siguro si Jody. Kasi syempre, alam naman natin, napaka-husay na actress din ni Jody, di ba? Multi-awarded as well. At sa totoong buhay, ang bait-bait din, di ba? Kaya parang, maano kang saktan eh, kapag eksena. Pero syempre, kapag take na, wala nang Jody sa akin. Di ba? Parang, Makakatikim ka. maintindihan na ni Jody yun. Oo. Syempre, di ba? Kasi from Jody Ann. Yeah, from Jody. Syempre, of course, I'm blessed to have worked with this, the best of their generation, di ba? Siguro, isa rin yun pag tinatanong ako, ano yung greatest achievement mo? Yung makatrabaho yung mga the best ng henerasyon nila, di ba? Imagine from Ninang Susan Roses, I've worked with her sa Isinakdal Kong Aking Ina na movie, up to, Ate V, Ate Guy, di ba? Christopher De Leon, Tito Eddie Garcia, di ba? The best of her, Judy Ann Claudine, di ba? Hanggang sa Kela Maris, Barbie Fortesa, hanggang ngayon, I just recently work with this mga new stars, di ba? New breed of stars sa isang youth-oriented show. So I'm really looking forward na makatrabaho itong mga bagong henerasyon natin ngayon. Galing. Tagang talk show, no? Parang hindi na kailangan mag-follow up. Ando na lahat. Pero anong nararamdaman mo pag may mga nagsasabi sa'yo na pasampal po? Alam mo, nung una nawiwirdohan talaga ako. Kasi parang, pasampal po, tapos nakangiti. Oo. Tapos naka-ready na yung camera nila. Tsaka may konting gusto na, may konting eksena, may konting dialogue. Tapos yung, anong ginagawa mo dito ah? Ha? Wala kang karapat. Pagsampal ko ganyan, yung, thank you po, yung pasalamat. Tuwan-tuwa. Parang, sa lahat na nasampal talagang, di ba? Ito yung tuwan-tuwa. Parang, bakit? Pero, biglang naisip ko, biglang ang dami nagsabi na gusto raw nila na masampal ko sila, ganyan. So I think parang tumatak yata talaga yung pananampal ko, no? Parang naging slap machine ako. Di ba? Hashtag slap machine. Di ba? Nakakatawa yung slap machine. Di ba? Kung merong movie dati si Ate Guy, ang mananambal. Di ba? Ako yung mananampal. Oh my gosh! Di ba? Iba-ibang level gusto mo eh, di ba? Gusto mo tapik lang? Gusto mo yung level 2? O yung pinakamalakas? Oh, di ba? Yung galing dito. Meron ba sa Studio 4 ngayon na gustong magpa-volunteer? Isang pangalan. Bix Almacen. Go na, Bix! Volunteer. Oo, may sinasya kay Inay Maria eh. May sinasabi ka, di ba? Go na, Bix! Hindi wala, pero tumatayo na. Dali na, dali na. mo, kunyari, Sampal ka na nga ni Oo, di ba? Oo, Inay Maria. Kunyari, artista. Nasampal na siya ni Inay Maria. Oo, nasampal na pala siya ni Inay Maria. Ay, ganyan. Eh, parang, di, alam mo, sweet lang yung sampal ko. Naku, Actually, parang mukha ka namang sampali. dapat mo sampalin. Oo. Happy, hello, ganyan. Ano eksena? Ano gusto mo eksena? Eksena, ninako niya yung kumot mo. Tapos ginawa niyang damit. Kasi favorite mo to, hinahanap mo, ayaw mong ibigay. Ready, lights, camera, action! Nasaan ba yung... Ha? Oh, bakit? Nakita mo ba yung kumot ko? Ito, suot ko, bakit? Aba, at
talaga ang lakas ng loob mo, ha? O bakit? Bagay sa akin eh. Ay. At sino nagsabi sa'yo yung bagay sa'yo? Ako, bakit? At ikaw lang talaga ang nagsabi, Yes. pinupuri mo yung sarili na bagay sa'yo? Oo, kasi taga-buhat ako ng bangko. Ah, at bakit ganyan? Sumasagot-sagot ka sa akin? Wala kang Pero respeto tatanong sa ka akin? eh. Ah, sino nagsabi nito? Oo, nga nagtatanong ako, nasa ng kumot ko. Oo, pero di ba hindi sinagot pwedeng, kita? Ay! Sinagot-sagot mo ko. Hindi pwedeng ganitong pabaruba ng sagot mo sa akin. Naiintindihan mo? Bakit? Ano bakit? Bilisan mo na! Oo, diba? O hindi, I'm sure mas malakas sa sampal ni Inay dun. Diba? Uy, palakpakan naman natin si Bix. At saka, gusto ko yung talagang nagda-dialogue siya. Oo, parang rehearse na yung Sanay eksena. na sanay siya. Nakakaloka. Galing mo. Galing mo. Congrats, Bix! Last question mula kay Janice. May last question pa pala, no? Akala ko yun na yung workshop natin. Maganda mag-end tayo sa question ni Janice. Maganda eh. You're blessed that despite the fact that a lot of new young stars are continuously coming in, you're able to maintain your popularity and being in demand until now. Was there a time that you felt a little down or a bit depressed because you thought that you're no longer needed in the industry? Or did you ever think that one day, whether you like it or not, you have to say goodbye? Wow, yes, of course. Parang lahat naman yata po no, ng artista, di ba? At dito, most especially dito sa ating industry, di ba? Sabi nga, people come and go. Kahit minsan, kahit gaano ka pa kagaling, di ba? Kahit gaano po pa kagusto. Pero darating at darating yung panahon na baka lalamlam na, di ba? At ikaw mismo ang unang-unang makakapansin nun. Doon sa unang question na, was there a time, ganyan, I'm so blessed na talagang work after work, ganyan. Siguro kung magpapahinga man, mga sandali lang, tapos biglang, ayun na naman, ano. So, kaya doon, lagi kong araw-araw pinagpapasalamat sa Panginoon yun. Dahil, sabi ko nga po, hindi lang to trabaho para sa akin. This is my passion. I like doing this ever since I was 6 years old. Imagine, kinder pa lang ako, Sisa na yung talent ko. Hindi ko nga kilala nung sino si Sisa. 6 years old lang kasi ako, no? Pero dahil gusto kong umarte, gusto ko talaga yung ginagawa, kaya tinuloy-tuloy ko. At yung sa akin, yung preparation, eventually, of course, ang importante sa akin, hanggat nandyan talaga ang pamilya ko, yung support system ng pamilya ko, ang nanay ko, of course, mga kapatid ko, asawa at mga anak ko, sa akin, hindi ako natatakot dumating yung araw na yon. Dahil alam ko, meron at merong magmamahal at bilib na bilib sa akin. Yun ay yung pamilya, na kahit anong mangyari, hindi ka tatalikuran. Galing! And on that note, guys, gusto na namin sabihin salamat. Thank you for being generous. Thank you for sharing with us your thoughts, your insights. Tapos, hindi mo pinagdamot sa amin yung moment with Bix. Alam mo yon, maraming salamat for always being game and candid. Your message to all your followers and fans who are now excited for the next coming chapter of your career with Star Magic. Yes. Una po sa lahat, maraming salamat. Star Magic, of course, Direk Lauren, Tita Cory Vidanes, of course, Ate Monch Novales, Sis Gidget, thank you. Nicole, thank you. And syempre, hindi ko pwedeng hindi rin pasalamatan ang aking naging manager for 3 long decades na Lolit Solis. Siya ang dahilan kaya ako tinatawag nilang Primera Kontrabida ngayon dahil siya ang nagsabi sa akin na, Hoy! Huwag mo na ipagpilita yung mukha mo sa bida, no? Dahil hindi naman sweet yung mukha mo, no? Sabi niya sa akin. After nung Mara Clara, kaya ako nagtuloy-tuloy magkontrabida. At kung hindi ko siya sinunod, baka hindi nga ako Primera Kontrabida, di ba? Baka hindi nga ako tumatak dito sa at sa tingin ko ay effective na, tingin ko yung mga tao, sa tingin nila realistic yung ginagawa ko. Maraming salamat, Nay Lolit. Of course, Kuya Gorgie Rula, thank you so much for always assisting me kahit na no mga time na, yun na nga, medyo mahina na si nanay. And syempre to my family, ang nanay ko, lagi yan, si Mama Zenny, ayan nandyan. Tatanggap ako ng award o yung lahat ng achievement ko sa buhay, present yan lagi, of course. Syempre ang aking asawa, Christopher, mga anak ko, Christoph, Akisha, Grant, Gavin, to my good friend, hindi lang siya hair and makeup stylist sa akin pero good friend ko, confidant, Mama Ray de la Cruz, of course. Thank you, Mama Ray, for always being there. And
sa lahat ng mga patuloy po na sumuporta, of course, yung mga kaibigan syempre natin sa press, mula nung bata ako, yung iba, nakikita ko na sila noon eh. Hanggang ngayon, Sino yun? nakikita ko sila sa press con. Nandun ko baga, minsan hindi man sila nandun, sinusulat ka pa rin nila, alam mo yun, yung sinusuportahan ka pa rin nila sa lahat ng mga serye, sa lahat ng pelikulang ginagawa. And maraming salamat. At sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta, ayan, meron silang tinayo, parang sabi nila, may nagme-message lang sa akin sa mga social media, pwede po ba, kasi ito po, itatayo po namin yung fans club. Tatawa ako, di ba? Ito kasi nakakakilig. Anong tawag sa Oo. fans club mo? Gladiators. Oh, di ba? Gladys kasi sa Gladiators sila. Gladi. Mga palaban? G-L-A-D-Y. di ba? Mga Gladiators. nananampal. Tsaka Gladys Natics, mga ganyan. Tapos meron na rin si Christoph. So thank you po sa lahat ng sumusuporta. Bench, salamat, Bench. At siguro yung walang sawa talaga na sumusubaybay mula nung bata ako, may mga nagsasabi sa akin, alam mo, napanood pa kita nung salita Miss Philippines. Ganyan. Alam mo, ganyan. Alam niyo yung karir ko? Right. Oo, mula nung 1984. Wow, maraming salamat. At saka salamat, buhay pa siya. Buhay pa siya. Di ba, buhay pa talaga sila. Kasi parang, I think, yung mga nanonood sa amin noon sa Mara Clara, sila na ngayon yung mga professionals, di ba? Right. Sila na yung mga may-ari ng kumpanya, ganyan. At salamat kasi sabi ko nga, I'm still here. I'm still busy. At currently, nagpapasalamat ako. Ito nga, yung may teleserye tayo, di ba? Meron tayong movies, ayan, sa Netflix. At meron pang film na musical. Ay, wag ka. Hello. Kakanta. Abangan po nila yan, The Heart of Music, ano? And sa lahat ng mga nagtitiwala po, producers, of course, na, alam mo yung paulit-ulit nila akong kinukuha, natatouch talaga ako doon. Kaya naman, I promise you, hindi po ako magbabago ng pakikisama, ng pagmamahal ko doon sa craft ko, sa trabaho ko. Kasi gusto ko po ito at mahal ko po ang trabaho nito. Alright, talapakan natin, Gladys Reyes! Thank you so much, my love. Thank you. And again, welcome to Star Magic. And that ends our MediaCon with Gladys Reyes. Kita-kits ulit next time. Ako si MJ Felipe. Enjoy the rest of your day. Thank you so much. Bongga, kakaibang press con din to. Iba kanina eh. Iba ano eh. Ready pa daw sa isa pa daw. Wow. May work Si siya. MJ naman daw. Nice prints. And the rest. Here? Thank you. Here po. Dito po. Bitch. Dapat may picture tayong dalawa. Oo, ito ni Bix. Here po, dito po. Ayan, picture daw kayo. Dito na lang. Tumayo ka na doon. Kanina sagot ka nakakaya. Oh, tatayo ka na. Mama, ready na kaya dito? Mag-send ka na. Hindi pa tapos. Oo, meron ka pang isa. Last one. Oo nga, last. Ayan, picture na. Kawawa. Si Tita Cory din kanina sabi niya. Ayun na. Bix, Ayun na. Picture mo Kakatapos to. na. Vix, ang biktima. Bix, halika. Ang biktima today. Bakit? Pero di ba mukhang sampalin? Pero may dialogue. Gusto mo ba yung slap machine? Jay, wala ka pa picture. Kasi parang Hindi, sampal na. after 4 decades, what happened to Mara? Hindi yan si Mara. Sinin ako yung diary. Dado yan. Hindi yung role ni Eagle Rig. Sige, ito si CG. Ano man siya? Sino si Da? Thank you. Ay, nice so print. much. Ate Tess, masampal ka. Pasampal ba ako? Hindi ako marunong acting ba? Muntik na ako sampalin ni Gladys sa RUG Oo, eh. tapos ang galing pa ang ganda ng Galing ginawa edit, natin, di ba? nakakatawa. Go my love. Baka tumusik yung pearl. Sandali, pwede ba isama ko yung nanay ko? Sure. Tita, let's go po. Tita, hulahog tayo! Ay, Tita, sige. hulahog tayo. Naghulahog kami sa RUG. 71 na yan, ha? Pero tinan mo. Wow. Siya ang nagturo sa akin maghulog. Talaga ba? Tita, do stairs, may stairs. 71 years old, pero yan. Lagi siyang present, tatanggap ako ng award, yung mga ano ko. Siya ang unang kasama ko sa taping ko. Ayan. Ako ay Little Miss Philippines pa lang, nag-audition. Bongga. Yay! Maraming salamat po sa inyo, ha? Thank you, Mare. Ems, thank you so Mahulog. much. Hulog pa yung malaki. Akala yata nila,
Yung hindi alam ni Vic, nasasampalin mo Oh, na di siya. ba?